kasi parang galing po sa statement ng father po ninyo, former President Rodrigo Duterte, there is like an obsession of this current administration, except from you, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, how do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of obsession daw po? Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, no, ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align, no? Gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, guys, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOJC, Vice, syempre in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOJC po, ma'am, no, there are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So, paano kaya makakalma yung mga nasa KOJC po, guys? Oo, yun ang sinabi ko unang-unang kanina. Dapat kalma lang, mga Dabueño, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ. No? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng pulis. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Vance, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this one? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? Cannot speak for Congressman Paulo Duterte. Cannot speak for my husband, Vance Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila
Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre, backed up ba sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. What is happening? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napaka-init na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala namang eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika. Nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon. Ma'am, familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung cocaine video doon sa social media na. So hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers, or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB. So, ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. At lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman.
Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, po kayo nakakalat na rin ng sort of harassment. Parang identified silang DPE supporters. So may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. Sa ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? This is Yes po. not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. Mm-mm, mm-mm. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Opo. And I think, as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan